Okay, so para makarami tayo, Kapdits, pakilala mo na ang ating guest ngayong gabi, ngayong madali, ano? Ngayong umaga o gabi. Ano? Ay nako, ang ating bisita sabihin natin na talagang kumbaga sa pangunahing nemesis ngayon nung nasa kabila. Napakasipag na representative at talaga po namang marami tayong mapupulot sa kanyang mga mahusay na sabihin nating pagsusuri. Yun. Walang iba po kundi ang ACT Teachers Party List Representative, si Honorable Franz Castro. Good evening po. Magandang umaga po, ma'am, dyan sa Ay, Pilipinas. good morning. Yes, oo. Magandang araw sa ating lahat, no? At sa inyong kay Mercy at kay Egay. At sa inyong mga taga-subaybay dito sa ugnayan sa Himpapawid. Dito sa Italy at sa mga inaabot nito sa iba't ibang mga bansa sa Europa. Magandang araw po sa ating lahat. Okay, kaya kamusta po kayo, ma'am? Alam namin halos araw-araw ang hearing niyo sa ano, kaya pa ba? Yes, Kaya-kaya rin yan. oo. Yes, nagsimula itong itong August nung last Mhm. last month yung mga Apo. pagdinig, budget briefing sa iba't ibang mga ahensya. Hopefully matatapos na yan next week. No, at pupunta na yung budget ng mga iba't ibang ahensya sa plenaryo. Pero ma'am, Ano bago bang tayo una po nating sa kanya? Hindi, bago tayo pumalaot, ma'am, sa ating pag-uusapan kasi no isang araw nagpaputok ng kumbaga parang haka-haka si VP Sara Duterte. Sabi niya binabanatan daw siya ngayon ng tawag ito, ng alyansa ng Makabayan at Marcos Romualdez. May katotohanan po ba ito, ma'am? Siyempre, walang namang katotohanan yung imagination ni VP, no? Malinaw yung paninindigan natin sa mga issue at mga siyempre yung alam naman natin yung posisyon ng mga Marcoses, 'di ba, dito sa mga iba't ibang mga issues. At matibay at matatag yung ating paninindigan sa mga issue ng justisya, siyempre yung martial law, against tayo sa martial law, tsaka yung siyempre yung issue ng corruption sa panahon ng ng mga Marcos administration noong senior. Ngayon naman ay siyempre marami rin kasing mga ipinagpapatuloy ng mga patakaran na hindi natin hindi natin Sinasang-ayunan. o kaya tinutuligsaan natin o kaya naman ay hindi natin sinasang-ayunan. Kaya walang katotohanan Egay yung sinasabing alyansa. Sa bagay, mga obvious naman po, mga DDS lang ang naniniwala sa sinabi ni BP Sara eh. No. Kapdits. Ay, hindi, bago tayo pumunta muna doon sa mga issues. Kumustahin muna natin si Rep. Franz kung yun tungkol doon sa sinasabi ni DBP na hindi siya dapat nakaupo doon sa Senate hearing dahil meron siyang standing case. Yun. Ano po Well, ba ang oo, in out of order siya doon ng ng presiding officer o yung chairperson ng committee dahil talaga namang out of order. Ang pinag-uusapan doon ay budget. But anyway, so itong kaso na ito ay gawa-gawang kaso ito. Ang tawag nga sa amin Talaingod 13. Kami yung na-convict doon sa mababang korte ng other forms of child abuse. In-endanger daw namin yung buhay ng mga kabataan. Samantalang bakit ba sila lumisan doon sa komunidad, doon sa eskwelahan dahil eminent yung yung danger dahil pinapalaya sila sa gitna ng gabi. Pinalalaya sila ng mga paramilitary doon sa lugar ang mga estudyante at yung mga teachers natin kaya napilitan silang sumuong doon sa para makaalis doon sa lugar. Sila naman ay humingi ng tulong na ni-rescue naman natin sa panahon na yon. So, yun yung yung katotohanan diyan. At ito ay nakaapila ngayon sa Court of Appeals. Mukhang
hindi naalala ni VP yung kaniyang Law 101, no? About judicial judicial Process. process na kapag hangga't hindi pa ito nakakarating sa Supreme Court kung sakali no na apila ay Hindi pa executory. executory no, wala pang finality yung kaso. So Nagkakatuloy picking up niya yon dahil gusto niyang pagtakpan no, gusto niyang kagaya nga sinabi kong pusit no, gusto niyang mawala yung topic na pinag-uusapan sa budget. Okay. Balik na tayo sa mga issues. Mauna ka? Okay, sige ma'am. Kasi di ba, ang daming nakapanood kahit dito sa Italy ma'am, talagang usap-usapan yung budget hearing yung ano no, nung nangyari nung last week ba yun, itong week na to. So parang kumbaga nakita ng taong bayan kung gaano ka bastos, kung gaano ka si BP Sara, arrogante, gusto niya papalitan si Kong Stella na presiding officer. So, ngayon lang first time in Philippine politics no sa history ng politics natin. Ganun lang ngayon lang tayo nakakita ng ganun. Talagang sanay na sanay siya sa ganung ugali. Makikita natin yung ano. So, paano gusto niyo mga lang po natin dito ma'am. Pwede niyo po ba kaming i-educate na mabuti? Saan po ba talaga nagsimula tong 125 million na to? At nung last year, paano po ito naungkat? Well, last year, Makabayan ang nag-expose nitong 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na nung makita natin no doon sa budget ng 2022, wala naman itong talagang line item. So ibig sabihin walang authorization na magkaroon ng confidential funds noong panahon na yon, GAA 2022, yung Office of the Vice President. Pero ni-request niya ito no sa OP. At narilisan naman, inobliga in 11 days nagkaroon ng disbursement no ng 11 days. At doon nagsimula at nung panahon na inuungkat natin yan nung last year, panahon ng para sa 2024 budget, ay talagang talagang nakita natin at na-expose natin na walang authorization no na dapat na walang authorization ang OBP na magkaroon ng ganon. Kaya sinasabi ko noon na unconstitutional ito dahil hindi ka pwedeng gumastos na wala sa line item. At pangalawa, no, ito nga nakita na natin nung makita natin yung COA report na ginamit ito sa hindi tama or hindi sang-ayon doon sa Joint Circular 2015 ng COA, ng DBM at iba pang mga ahensya no, na gumawa ng Joint Circular. Kaya mas tumiba yung ating paniniwala na meron itong paglabag no doon sa konstitusyon at saka syempre sa batas dahil hindi na nagamit ng maayos itong confidential funds. So doon nagsimula no yung issue tungkol doon sa confidential funds. At tayo ang posisyon talaga natin sa confidential funds sa lahat ng ahensya kahit ng Office of the President ay ibasura or i-abolish itong confidential fund dahil ito ay lump sum. Ito ay prone to misuse, prone to corruption. Talaga namang talaga namang napatunayan natin dito sa COA audit noong sa Vice President no sa 2022 CF ng Vice President na hindi maayos yung paggasta kaya nga merong 73 million mula sa 125 yung na-disallow. No? So, ano ba yung bumubuo nito? Yung rewards daw na 10 million cash. Tapos meron pang amounting to 40 million na medicine and various goods na 40 million. Tapos may 3 million pa na pinambili ng mga tables, chairs, computers, etc. In 11 days, so 40 million in goods and in medicine. So ang ibig sabihin ba nito yung iyong mga informant ay may sakit? Sa loob ng 11 days kinailangan ng mga goods and 40 ng mga medicine. Tapos kadudado na talaga yung walang mga dokumento
Kaduda-duda talaga yung paggasta nito in 11 days. So, yun yung sinasabi ng ano no, yun yung sinasabi ng COA. Although binibigyan siya ng 180 days para justify itong paggasta ng 73 million, pero I doubt no. I doubt Egay and Mercino talagang hindi niya ma-justify yung paggasta rito dahil nga talagang dubious talaga no yung paggasta na nakita natin doon sa COA report at hindi niya yun mapapatunayan. So, ano yan, mauhulog yun sa graft and corruption. At syempre, yung trust ng mamamayan, yung trust ng pagbibigay ng tiwala ng mamamayan para sa pondong ito ay inano niya binaliwala niya talagang hindi maayos yung paggasta nito. So ma'am, Ako, hindi so niya kumbaga, maipaliwanag yung teka, sige, Eggs. sige, Edith, sige. Hindi na maipaliwanag yung 125 million na yun na confidential fund. Tapos ngayon, eto, humihingi na naman siya ng budget at nasama nga doon sa budget yung 10 million para doon sa libro ng isang kaibigan. Para bang kaduda-duda na naman. Diba? Pero, yes, tama kayo, no? Yung 10 million na yan. So, bukod sa may mga mali-maling grammar at konsepto, ay so syempre hindi naman pwedeng ponduhan yung sarili mong libro, no? Ipalalaganap mo sa iba't ibang mga lugar. Tapos ang laki-laki ng iyong mukha doon na pinapakilala mo Promote yung yung sarili sarili mo. mo. Well, parang self-serving yon na hindi pwedeng payagan. Kasi si Vice President Lenny nga noong panahon ng pandemya, gumawa din siya ng libro. Pero hindi niya ito hindi niya shoulder. ito hindi ginastusan ng public fund. Etong libro niya, bagkus manap siya ng ng pwedeng Sponsor. sponsor, private na sponsor para doon sa kanyang libro. Kaya talagang talagang sabi ko nga parang sobra naman ito, ang kapal ng mukha nito na gagawa-gawa ng libro pagkatapos gagamitin ng public fund. Ma'am, kasi ito na medyo na ano lang ako na tawag dito. Nagtaka lang ako dito sa pagbibigay kasi kung susuriin po natin ma'am yung 125 million kasi noong 2022 parang binigay sa kanya yun around December 19 2022. So December 2022. So ibig sabihin technically talagang meron siyang 11 days na gastahin yon or else maibabalik ito sa National Treasury. Tama po ba? Yes, tama ka, Egay. Nakalagay sa report, December 21 hanggang 31. So, ibig sabihin, walang pahinga. No? At kahit na Christmas Day, kahit na Christmas Day, Rizal Day, kahit na 31 na wala talagang pasok, ay ginasta ito, no? At doon sa 132, okay? Mind you, 132 activities ng confidential gathering ay doon 102 ang inatenan personally daw ni BP doon sa report nila. So ibig sabihin ang sipag naman noon 11 times sa isang araw ay naniniktik siya nagko-surveillance siya sa iba't ibang pamamata sa iba't ibang oras 11 102 na so ibig sabihin niyan everyday na nagkakaroon si Sara si BP ay nagso-surveillance. Sino ba yung sino-surveillance niyan 11 days every day. So yun nga, kasama kasi siya kasi po ma'am kung tutuusin yung 2022 ang fiscal year niya 2022 yung lumang budget pa so technically wala pa silang budget ng 2023 so kaya nanggaling yung pondo sa Office of the President. So kasi ang tingin ko kasi diyan ma'am hindi kaya parang pain ni Marcos yun sa kanya na sige kailangan gastusin mo yan ng 11 days at siguradong maliligwak ka diyan dahil makikita ng yan. Kumbaga, isa pang follow-up question po ma'am. Kasi syempre, kung paano nga halimbawa ni Marcos Jr. yan na kumbaga parang inaano niya si BP, binubuyo niya at kumagat naman sa pain si BP, no? Syempre, 125 million is a lot. Talagang, tsaka mahirap gastahin niyo sa ganung kaiksi. Kasi kung binigay sa kanya ng
let's say October o November yon, pwede niya pang i-justify sa 2 months Pero yung 11 days talagang hindi niya ma-justify yung 11 days sa pork barrel na yon. So, Mm. ang tanong po, nung 2023, no? Kasi kayo lang po yung nag-expose noon. Pero kung di ako nagkakamali, si kung Stella rin yung nagsabi na hindi 19 days, bagkus 11 days lang. So, meron na Mm. po ba kayong COA report that time? Nung nasugpinan niyo na po ang COA nung that time? Wala, oo. Wala pa, Egay. Mm. Wala pa tayong alam na report ng, ng COA dahil nga, di ba, nakalagay kasi sa guidelines na ang bibigyan Mm. lang ng report na ito ay yung Presidente, Speaker, Mm. Senate of the Philippines na Presidente, no? So wala pa kaming alam. Mm. Mukhang meron na silang nakita o meron ng alam ang speaker, no, na Mm. marahil na silip ni Stella kaya sinabi niya nga hindi nang 19 kasi sa 11 COA days report lang? 11 days. Kaya kami nga nagtawanan, nagtawanan kami ni Mm. Kong Arlene, no, dahil nabigla kami. So 11 days bigla ako kinompute agad yung 11 days magkano yung per day na paggastos kasi Mm. tinatanong ni Kong Arlene kaya talagang nag-compute agad ako. Kaya talagang talagang amazing. Talagang very hindi mo papapaniwalaan so unbelievable talagang yung paggasta nitong 125 million. So wala pa Mm. kaming wala pa kaming alam. Well, yung sa Mm. sinasabi mo, Egay, na baka ito ay pain ng president, wala rin kaming doon, di rin kami privy doon sa intention ng office of the president doon sa pagbibigay niyan. So, Mm. kinwestiyon nga namin yan, talagang pilit naman nilang gina-justify din, no? Mm. Based doon sa discretion ng OP. Pero parang tingin natin mali din talaga, no? Kasi based sa konstitusyon, kung walang authorization ang Kongreso, hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng mag-imbento ng Mm. line item sa Mm. isang GAA na naaprubahan na itong budget na ito tapos magdadagdag ka pa ng ng budget na hindi naman inauthorize yun ng Kongreso. Doon pa lang yung act na ganun ay unconstitutional na. More Mm. so yung pag-utilize noong 125 million. Kaya talagang talagang may basis nga yung sinasabi nga natin na sinasabi rin ng tao tungkol sa sinasabing impeachment. So, yun yung yung nakita natin doon. Ay ma'am, may kaugnayan kaya yung bigla ang pagre-resign niya as DepEd Secretary dahil sa ngayon parang lumilitaw ngayon yung mga projects na hindi pala nagawa nung siya ang DepEd Secretary. Nandiyan pa rin yung mga nasa bodegang mga gamit, mga laptops, Mm. Mga mga hindi na Yes. nasayang na sayang. Yung pagre-resign niya siguro dahil din sa buwag na kasi presyo. buwag na kasi itong unit team. Mukhang hindi na sila in good terms ng presidente. Tapos ito rin, ngayon lang natin nakita talaga yung utilization niya ng DepEd budget ay Mm. talagang very poor. Sabi ko nga doon sa doon sa aking mabilis gumasta ng confidential funds pero yung regular budget para sa DepEd Hindi niya ay magasta. talagang mabagal. Mm. Kaya talagang siguro yung pagre-resign niya ay napansin niya na rin siguro wala nang syempre trust sa kanya yung presidente. 'Di ba alam naman natin kapag cabinet member ka, alter ego ka ng presidente. Mm. Ngayon kung hindi Mm. ka susunod doon sa mga kagustuhan ng presidente, you might as well resign. Baka Mm. ganon kasi may maraming mga pagkakataon, 'di ba? Nagkakaiba sila ng mga posisyon ng president sa iba't ibang mga issue. No, katulad diyan sa West Philippine Sea, tahimik Hindi siya naman siya diyan. nagsasalita Oo, yung issue ng kay Kibuloy, Mm. ano siya, Tahimik pinagtatanggol siya. niya, 'di ba? So,
marami na siguro silang mga hindi pinagkakaintindihan. At syempre na-pressure na rin siya sa dami ng yung mga kakampi niya noon ay wala na, no? Wala na. O umalis na, oo, na tinalikuran na siya. So baka ganon yung dahilan ng mga kung bakit siya nag-resign. So dapat lang naman talaga, no, Mercy, na mag-resign siya dahil umpisa pa nga lang sinasabi ko na hindi ka qualified, no? Hindi siya qualified, wala siyang maitutulong para masolve yung learning poverty ng ating mga estudyante. At ito naman ay nilikha din ng kanyang tatay, no? Napakatagal ng panahon na hindi nag face-to-face classes ang mga bata noon, no? Pinakahuli na yata ang Pilipinas sa lahat ng mga bansa na nag face-to-face dahil nga dito sa pandemya. Ma'am, total, nabanggit niya kasi talagang kung di ako nagkakamali, kaya walang preparasyon si din dyan si BP dahil talagang ang inaay niya, talagang tinatarget niyang posisyon sa unit team nila, di ba? Sabi nga, may covenant sila ni Marcos. Ang gusto niyang posisyon is DND na hindi naman hindi bibigay sa kanya ni Marcos yun dahil threat siya sa national security, threat siya sa security ng mga Baka may Marcos. nararamdaman ng si Oo, President. kumbaga, tsaka doon natin makikita yung hindi sincere si Marcos Jr. sa unit team nila. Kumbaga, nagamit niya lang si Sara. Gamitan So, silang dalawa. kaya, ma'am, eto lang ang kasi naku-curious lang ako. Kung ikukumpara natin yung budget hearing ngayong 2024 sa budget hearing noong 2023, ano po yung pagkakaiba niya? Well, malaki yung pagkakaiba, no? Politically nga, no? Kasi sa Kongreso kasi kapag ikaw ay alyado ng mayorya, ay talagang binibigyan ka ng, kumbaga, courtesy, no? I mean, kapag presidente ka, BP ka, tapos dati kang naging kongresista at naging secretary ka, yung mga courtesy, kung minsan hindi na tinatalaka yung budget mo, pero madalas naman tinutugunan namin, no, ang makabayan. So hindi pwede kasi sabi ko, hindi naman ito personal na usapin, no? Budget at talagang mandato ng kongresista o mandato ng kongreso na busisiin ang budget ng bawat ahensya. So ang pagkakaiba, so siguro kung matatandaan ninyo, no, noong dinidiscuss yung budget ng Office of the Vice President, si Sandro Marcos, no? Siya yung nagtanggol at biglang inapprove yung budget ng OVP samantalang wala pang interpellation, kaya nag-object kami, no? Si Kong Raul, si Congressman Arlene Brosas, ako ay pinagpatayan pa ako ng mic. Tumayo na habang nagsasalita pa ako, no? So ibang-iba yung atmosphere. Ngayon naman talagang very open ang majority, ang committee para sa interpellation kasi nga meron na ngang lamat, no? Meron na ngang hidwaan yung Marcos Duterte. Kaya hinayaan lang yung free flowing na discussion doon sa OVP budget. Kaya more than mga 20 ba na kongresista or mga 15 na mga kongresista ang mga nagtanong na mukhang sabi nga ng mga tao, mukhang kami daw ang binuli. Pero hindi naman, nalantad kasi. Nalantad ang behavior, attitude at tunay na kulay, no, ni BP Vice President Duterte sa ginawa niyang yun. At maraming mga naasar din ng mga mamamayan, no, taong bayan sa kanya. Maraming na turn off, no? Makikita natin sa mga social media, baka siguro yung mga DDS dati talagang nadismaya na rin, kaya talagang ibang-iba yung atmosphere dahil alam naman natin kung kakampi ng lehislatura, yung mga nasa pwesto, talagang mataas yung sinasabing courtesy, no, na talagang inaano naman natin yon. Kinikriticize naman natin at syempre hindi natin pinapayagan yon kasi wala namang ganyan sa mandato namin na mag-ano ng kortesiya. Kaya talagang magkaiba ang atmosphere noon. Kailan po ang susunod na hearing sa OVP budget? September 10 ang susunod na hearing ng Office of the Vice President.
at kami nga ay naghahanda, mukhang Mhm. naririnig namin, mukhang hindi na siya darating no? Mhm. At kami naman ay nakahanda ang makabayan sa interpellation. So, kung di pa rin kami sasagutin, no? Sige, papahayag ko pa rin kung ano yung gusto kong itanong, no, sa Eh, kanya. kung ganun po Lalong-lalo hindi na siya a-attend, hindi sino pa ang natin, dadalhin? oo. Lalong-lalo na hindi pa natin napuspos yung mga tanong doon sa DepEd. DepEd ano no, DepEd CF no, confidential Mhm. fund noong 2023 at saka yung 500 million din na confidential niya noong vice president siya. Doon nung 20 ah ayun yung DepEd Secretary pa siya. 2023 tsaka yung OVP na 500 2022. Hindi niya kayang sagutin. Ayun nga, kasi siguradong matutusta na naman siya sa mga tanong niyan dahil hindi lang yung 125 ngayon yung babalandra sa kanya, yung mga issues pa nung DepEd Nakaraan. secretary siya. Di ba? Dahil nakita ko nga nung Yes. Mm. sa budget hearing nyo kay Senator Angara, di ba? Parang nanlilit din si Angara nung tinatanong niyo yung yung mga nangyari. Talagang halos hindi rin masagot ni Mhm. Secretary Angara. So, Yes, tama no. Guy, lumabas doon yung 4 years na palang nakaimbak, yung mga Mhm. textbooks ng Mga STEM, laptops. no? Science and Technology, yung STEM, tapos yung mga mm, laptop na nakatambak doon na more than Mhm. 2,000. Tapos itong itong mga other equipments pa sa mm, mga kindergarten, no, mm, yung mga libro na nakatambak doon na hindi talaga na didistribute, no? So yan yung nalantad. 8 billion yan worth. Ang laki. Tapos pangalawa yung mga spoiled, hindi na deliver, mga rotten na mga Nutriban, mga milk, Yung mga no, sa that food, is na. 1.69 billion, no. 10 regions yung naka-receive ng mga depektibong mga pagkain, no, due to para sa school-based feeding program. Yun yung mga nalantad. Tapos nakita natin, no, more than 6,000 na target para sa classroom. 100 lang yung mga na-built, no? More than 4,000 yung ongoing. Kaya mm, hindi man natapos itong mga proyekto na ito, no, na kailangan itong mga school classrooms at saka kung may building man yan, kaya talagang ang daming mga unutilized mm, na nalantad yon doon sa DepEd hearing. Kaya mm. nakita natin talaga yung inefficiency, no, ni BP as secretary ng DepEd. Mhm. Ma'am, paki-educate nyo nga po kami kasi pagka nung kasagsagan yan, madalas akong pumasok sa site ng mga vlogger ni Duterte at pinangangalandakan nila ron. Ano yung pinagsasabi niyong DPWH, DepEd, ang mga classroom, ng DPWH yan. Pero ang tanong ko sa kanila, kaninong budget? Pakipaliwanag niyo mga po kung paano yung Yes, sistema niyan. oo. Although yung pag ano no, yung Paggawa. building ng Oh. Yung construction. classrooms Mhm. ay DPWH, pero dahil Mhm. ikaw yung responsable doon sa mga projects na yon, dapat ikaw DepEd ang mag-follow up noon. Dapat ini-ensure Mm. mo Naka-budget na ng DepEd. made-deliver. Oo, tama. I-ensure mo na made-deliver itong mga projects na ito. No, hindi pwedeng pabayaan 'yan dahil nga na talagang may kakulangan talaga. 100 160,000 yung mga kakulangan sa mga Mm. classroom. At ikaw bilang hindi mo ginamit yung pagiging VP mo, 'di ba? Hindi niya ginamit yung Mhm. pagiging secretary niya para i-compel ang DPWH na gawin yung kanyang trabaho. At meron din itong mga repairs ng mga classrooms ay hindi rin nagawa. Very minimal din yung mga achieve o yung na-achieve, no? Pero yan na, ano na yan, cargo na talaga yan ng DepEd. Kasi sila yung in charge sa mga repairs, no, ng mga classroom. Kaya may responsibilidad pa rin siya, no? Hindi niya pwedeng sabihin na DPWH yan, no? Pondo yan ng DepEd na ini-ensure na, Mm. dapat ay nagagamit sa takdang Mm. panahon. Kasi may budget ano yan ang budget natin may takdang panahon yan ng paggamit.
no? Mm. Bagamat sinasabi na within 2 years yan, yung mga capital outlay na yan, pero dapat ay in-ensure na magawa yan. Updates. Tapos biglang nagkaroon siya ng project na libro at gusto niyang ipaabot sa mga remote areas. Yes, oo nga, tama ka. Ma'am, Hindi ba't yun ang ninyo kailangan sinabi? ng mga bata. Ma'am, sana sinabi niyo nung budget hearing nung bago pa lang siya mag-umpisa, sana kung kailangan niya 10 million, sana tinuro niya na lang si Kibuloy, hindi pa siya nahirapan, may budget siya 10 million. Oo. Pero ma'am, So, eto, may yung isang controversial na issue pa dun sa no panahon ni Sara, yung mabuway curriculum. Matatag curriculum pala. matagtag. Ang tawag ng mga teachers ay matagtag. Matagtag. Kasi yun ang hindi maintindihan ng mga kabataan niya. Kasi nung panahon natin, di ba po, ang klase sa isang classroom, maximum 30, 35, pinakamalaki na. Talagang na yun, kumbaga para magkaroon ng quality education yung mga bata, maximum siguro 30, minsan nga 25 lang kami noon. Para matutukan Talagang ng teacher. nakakapag-concentrate ang teacher ng tuturuan ng mabuti. Ngayon po, ano yung sistemang pinatupad ni Inday Sara na matatag curriculum? Yes, talagang pahirap sa mga teachers, no, lalong-lalo na sa high school. Dahil dito yung time allotment sa mga subject ay ginawa lang 45 minutes. No, Mhm. kaya si teacher na nagtuturo lang dati ng 4 hanggang 5 oras, no, 5 subject, 5 klase ay naging 7 to 9. Kasi ginawa itong 40 minutes. Kaya si teacher, nagtuturo Talagang siya ng 7 hanggang 9 na klase Bumabalik sa araw-araw. pagtuturo. Hindi mm, ba? So ako nga, namamalat na ako pagdating ko dun sa pang-5 kong section. What more dun sa pang-7 anim pang hanggang pito. pang-8. No? Oo. Kasi 40 to 45 minutes. Tapos, syempre, ang mga teacher sa high school, lumilipat-lipat yan ng mga Mm, classrooms. So, mm, yung 45 minutes, ang ilalaan mo na lang dyan sa pagtuturo mo, magiging 35 minutes na lang yan. Eh kung meron pang Mhm. mga kailangan asikasuhin for classroom management, no, mm, hahanapin mo pa yung mga estudyanteng nawawala, absent, no, mm. maghahanap ka pa ng, mag-check ka ng assignment at Ng mag-ano attendance. ka, well, attendance, etc. Eh di, paano na yung lesson mo that day? Kaya 30 Mm, minutes na lang ba? 20 minutes? Kaya talagang, sabi natin, problematic itong matatag curriculum na ito at nagiging syempre pahirap din sa mga bata. Dahil kaya mm, nape-pressure sila, no, per subject na ganito lang kaliit or ganyan lang kaiksi yung time allotment. Kaya mm. mabuti naman, very open si Secretary Angara. Gara. Mm, Kahapon nga, nung isang araw, o tama kahapon, mm, nung isang araw ay nagkaroon ng dialogue dahil nga sa mm, sinabi ko na sana mag-dialogue, pag-usapan, sabi magkakaroon ng flexible time, maibabalik sa mm, 1 hour ulit itong 1 mga hour. mm, subject. So, si teacher medyo magaan na yan kasi mga 4 to 5 hanggang 6 sections lang yung tuturuan. Kapag wala kang advisory class, 6 na oras kang nagtuturo. Kung meron naman hanggang maximum na 5 hours. Kaya mm, talagang talagang iniwanan talaga no ni Sara Duterte ng problema etong si Angara. Kaya nga sinabi ko doon sa aking interpellation sa DepEd na bagamat nakita natin na open naman si Secretary Angara sa mga suggestion, mga ganon, nalulungkot ako, iniwanan siya ng napakalaking problema. At buti naman ito, no, open si Secretary Angara at nagkakaroon ng dialogue sa mga teachers, sa mga principal, at sa mga other stakeholders. At mukhang maglalabas na ng memo ang mm, DepEd kaugnay doon sa pagkakaroon ng flexi time, no? mm, At marami pa tayong mga ni-raise na mga problema, no, like yung pagpapatupad din noong sa yung sa mga learners natin na may problema sa pandinig, no, at mm, pagsasalita. So magkakaroon na rin kami ng dialogue. So mm, talagang talagang itong matagtag curriculum na ito, bukod sa sana maibalik din pala, no, Egay, at mahalaga sa atin ito yung pagbabalik ng Philippine history as a mm, dedicated subject. So Mhm. ang dinig ko naman
base daw sa directive ng presidente ay magkakaroon na ng Philippine history, pero babantayan natin 'yan Pero dahil sana yung Oo. totoo Totoo. oo, baka magkaroon ng revision, mga no? Tanggalin Mm. doon yung part magkaroon ng ng revisions. yes, okay, yan. Guys, sa dami ng issue natin, siguro hihingan lang natin siya ng kapi-kapirasong opinion dun sa mga naganap nung August. Sige, sige, sige. Dahil mo nung ano tayo yung talagang forte ni ma'am yung tungkol dun nga sa hearing ng budget. Pero ito, konting opinion lang ma'am tungkol dun sa napag-usapan ng sa hearing no na yung POGO, yung pagtakas at pagtatago at nito nga kahapon yung pagkahuli kay Alice Go. Ano po yung opinion niya dito na talaga bang merong pakikipagsabwatan yung mga taong gobyerno at pati yung mga opisyal ng mga ahensya ng gobyerno sa naganap na yun? Well, oo, kaya ang Congress, ang House of Representatives, minabuti magkaroon ng Quadcom. Yung apat na committee na naghihiring sa mga issue ng POGO, EJK, yung human rights violations on drugs, no? Yung peking war on drugs ni Duterte. At syempre itong tungkol doon sa public order, no? Public order at saka yung isa pang komite, no, na apat yan, no, yung ito yung uh, good governance and public accountability, no, kasi nakita natin hiwa-hiwala yung mga hearing na yan, pero magkakalink naman, no, laging oo, halimbawa yung POGO, sino ba yung nagpasimuno ng POGO? 'Di ba si Duterte yun, nagpasimuno yan ng panahon niya nung POGO, pinayagan niya yung mga POGO na ito. Sino ba yung nagkaroon ng war on drugs, 'di ba? Merong memo na itong tokhang na ito ay talagang naman niya yan kasabwat si Bato, si Senator Bato at iba pang mga pulis, no, dito sa mga memo, kaya nagkaroon ng more than 27,000 na mga casualty dito sa war on drugs. At tapos syempre nalilink din yan yung mga government officials dito sa POGO at saka ito may kinalaman dun sa mga pagpatay din, mga EJK, hindi lang mga inosenteng mga mamamayan natin, kundi mga war daw ng mga drug lords. 'Di ba? 3 inchik yung pinapatay noong 2018 dahil nga sa kompetensya dito sa drugs. Kaya talagang talagang kabit-kabit 'yan. So nakikita natin dito yung papel ng Duterte doon sa mga krimen na nangyayari doon sa POGO, dito sa EJK, at iba pang mga human rights violation. Mga human rights violations. At ito nga doon sa pagdinig ng Senado maging dito sa Kongreso, may mga kasabwat na mga local officials yan katulad ni Alice Go doon sa pagpapanatili ng mga POGO na yan na nagkaroon ng mga kriminalidad na hindi anong mga kriminalidad, tapos yung mga talagang kahit na mga local officials ay mayroong kinalaman dito. Kaya yun, kabit-kabit yung mga issue na yan. So, we hope na talagang makuha ng taong bayan yung hustisya, no? Lalong-lalo na yung mga pamilya nitong mga biktima ng EJK. At mapanagot yung mga katulad ni Alice Go, mga local officials na kasabwat dito sa POGO at iba pang mga krimen. Saka Pati po ma'am yung kaluwagan ng mga agencies natin. Yes, tama. oo, yung kaluwagan ng mga agencies natin. Kasi sige po ma'am. Nalalantad dyan, katulad ng mga pag-i-issue ng mga peking birth certificate sa mga foreign nationals. No? So, nalalantad dyan. Yung pagpasok ng mga foreign nationals na tourism pero wala naman permit to work. No? Yung mga ganyan na mga sabwatan. Tapos yung mga foreigners, yung pagbili ng mga property dito sa Pilipinas, 'di ba? Na naitatago at talagang ang laki-laki ng mga property na na-acquire dahil Tapos, dito sa
Pogo. Mm. Tapos gusto pa nilang i-amend ang constitution eh. Hindi na kailangan i-amend Yes, dahil oo, existing na. Kailangan pinapaniwalaan na rin eh. Bininalabag din talaga yung kanya-kanya ano, na yung pala nilang sitwasyon. gawin eh. Oo. Yes, Kasi oo. nga, tama yung sinabi niya ma'am, talagang hindi dito sa anong to, yung sa Pogo, hindi lang yung Pogo yung nalantad, kundi yung nung araw pa talagang ano eh, may sinasabi nga, di ba dalawang klase lang ng citizenship, jus soli tsaka jus sanguine. Eh ngayon nadagdag yung jus for sale. Basta yung tama yung bayad, eh magiging sito talagang Basta't malakas ang malaking buzzer mo. malaking krimen yan. Ikot. Kaya nga isang Mm. ito yung paglarga ng mga kasong yan, malaking hamon kay Marcos Jr. yan kung paano niya pagugulungin ang Mm. ulo ng mga nasa puder na nagbigay ng ganyang ano problema. Sabihin natin nung panahon, siyempre, usually dyan, masasabi natin, majority dyan, panahon ni Duterte, pero ngayon, dapat niyang habulin lahat yun. Diyan masusubok yung ano niya, yung leadership niya, kung paano niya. Kasi pagka pinabayaan niya, kumbaga, parang talagang, sabagay, talaga namang wala siyang pinagkaiba rin kay Duterte. Pareho lang naman talaga sila ng kulay. Pero makikita natin sa susunod. Kapdits, ano pa yung matanong mo? Hindi, kaya nga dapat ano may kaugnayan naman ito. Kaya dapat huwag tayong titigil sa pagmamakaingay, sa Hmm. pagsusuri. At diyan naman natin aasahan natin yung mga kasamahan natin na mga progressive, mga aktivista. Sino ba ang magsasalita para sa atin? Di ba sila? Pero sila yung pinipigilan, sila yung binubusalan, sila yung hinuhuli, dinudukot at winawala. O napunta na tayo sa Disiparsidos. Kasi magkakaugnay nga iyan eh. Tulad yung nangyari niyan sa Pogo. Sak na may mga mawawala na dyan eh. Doon sa Hmm. kabila lang sa panig nila ha. Dahil iyon ang mga magsisipagsalita ng totoo kapag sunod-sunod na yung hearing. Siyempre, lalantad na dyan yung mga taong sangkot. Kaya magkakaugnay talaga sabi nga ni Ma'am France eh. Oo, oo. So, tama kayo, no? Tayo, ang posisyon natin dyan, matagal na, noong 2018 pa. Dapat hindi payagan itong batas doon sa Pogo. Pero itinuloy pa rin, dalawang Mm-mm. taon pa, tama kayo, no? Na hindi magkaiba ang Duterte at Marcos. Kasi yung pinagpapatuloy talaga yung mga polisiya, no? Ito yung NTF-ELCAC, andyan pa rin, Yun. no? Kung hindi nag-ingay yung At pinalawak pa ating nga mga po yung kababayan NTF-L sa Cup. Pogo, oo, kung hindi nag-ingay ang ating mga kababayan sa Pogo, ay nandiyan pa rin dapat. 2 taon pang pinanatili yan ng Marcos administration, no? Talagang nandiyan pa rin yung mga polisiya, kaya hindi talaga magkaiba, no? Ang Marcos at ang Duterte. Kaptits, ano pa yung ibang issue? Hindi, tulad ng sinabi mo kanina kay Pangulong Marcos. So, nasa mga pagpapasya niya, ano. Pero nasa atin pa rin yung ano yung tawag dito, paggigiit, ano. Dahil kung hindi tayo magpapatuloy sa pagsasabi ng mga mali na yan, paglalantad ng mga ganyang mga modus at mga ano, hindi hindi pa rin yan kikilos eh. Kailangan talaga patuloy tayo eh. Sa dami pa naman ng mga naglilitawang issue na to. Kung Yes. tayo mananahimik, ilang taon pa ba yung ano niya, yung Oo. ilang taon pa bang ang serbisyo niya? Oo, Ah, hanggang ngayon nagpapatuloy yung mga pag-aresto, yun pagpa-file eh. ng mga trump-up cases sa mga aktivista at sa Mm. malao naman ay nadidismiss. Katulad niyan, may bago nga tayong kaso na 34 na mga aktivista kinasuhan ng Yun. ATA, no, Anti-Terror Act, no, at dinismiss ito ng RTC. RTC sa Bulacan na talagang absurd, no, na Yun. 34 ng ambush daw ng mga sundalo. Makikita mo ba yung mga tao na yun, kung sino-sino yun, madidetermine na ba ng mga witnesses. Kaya talagang binasura ito due to Lack of walang evidence. probable cause, no, doon sa sinampang kaso ng NTF-ELCAC ng DOJ sa mga 34 na mga aktivista na yan. Ma'am, Yun nga, balik tayo meron nga kay... tayo. sige, sige. Sige. Hindi, yun ang binanggit niya na anti-terror law. Ah, pero pero yung anti-disappearance law, hindi naman na ipapatupad. Hmm. Patuloy pa rin na hulihan, tinatago yung mga aktivista. Kaya ano rin po
Ang hirap talagang ano, Yes, oo, nangyayari pa talagang rin talaga lumaban. yung ano, no, Mm. patuloy pa rin yung ganyan na ginagawa. Despite na parang syempre may effort din naman na magkaroon ng Mm. peace talks, di ba? Ang Mm. NTFP at ang GRP may mga ginagawang mga exploratory talks, no? Pero nagpapatuloy pa rin yung mga human rights violations dito sa Mm. Pilipinas. Ma'am, dyan sa yung nabanggit ni Cap Dits na tungkol sa batas na anti-disappearance, yung forced disappearance, wala bang batas na talagang magkakaroon ng pangil para kasi kumbaga yung mga gumagawa niya parang baliwala sa kanila kasi alam nila merong impunity. Kumbaga hindi Mm. kayang-kaya nilang ikutan yung batas eh. Alam nila na Yes. hindi sila mapapanagot eh. Yes, totoo no, totoo at titingnan natin siguro no kung pwede nating lagyan ng pangil itong Mm. batas ng anti ano no, desaparecidos. Hmm. So tignan natin kung paano natin yan mabibigyan ng pangil. Pero ah Yung pagpapatupad sana eh, yun ang mas ano eh, mas dagdag na yes, pangil. oo, Kung yung tignan batas, natin magandang yung batas, implementasyon niyan. yung implementation po, yun. Yes, oo. May problema. Hmm. Ano pa, ang dami nating issue. Et, eto, bago ko makalimutan kong Franz, kasi eto baka hindi na umarap si Inday Sara, no? Wala ho bang wala kayo nauulinigan na impeachment complaint na isasampa within this week o next week? Ay, nako. Wala pa naman wala pa namang nagsasampa mula sa ating netizen. Mukhang hindi rin naman sa ating mga kababayan pala. Wala rin naman tayong naririnig pa. Pero maugong no, maugong yung balita, Mm, maugong Mm. sa mga social media na dapat ay impeach na, mm, dapat ay bigyan ng zero budget. So Mm. mukhang siguro sa mga susunod na araw, no, magkakaano na yan, magkakahugis na yan yung impeachment na Eh, yan. hanggat Kung mainit yung ano eh, yung pero issue eh, hanggat magsasabi. naiintindihan ng tao eh. Yes. Oo, lalong-lalo na obvious yung mga violation sa violation. constitution at saka sa Mm. batas. So, Mm, tignan natin pero hangga't wala pa tayo nakikitang konkreto ay hindi natin masasabi na meron na yan. Kasi ang tingin ko dyan, ma'am, na pinaka-the best na mag-file ng impeachment complaint is after October 8. Kasi after Mm, October 8, hindi na siya pwedeng mag-resign para tumakbo sa mayor. Kasi di ba pag na-impeach siya, automatic hindi na siya pwedeng mag-hold ng public office. So mm, technically talagang wasak na yung political career niya. Wherein kung Mm. bago mag-February 8 o bago magkatapusan ng September, magpa-file kayo ng impeachment complaint, meron siyang leeway eh. Pwede siya mag-resign as VP, no? mm, Kumbaga, iiwasan Oo. niya yung impeachment complaint, punta siya ng mayoralty, no? Mm. At pwede siya tumakbo sa 2028. So, oo nga mas Oo nga, maganda after tama Oo, ka Egay pag-aralan ano. Mm. narinig yan ng ating mga kababayan, no, yung mga plano no. pagsampa noong verified complaint. So, Mm, well, tignan natin kung anong magiging galaw by next week hanggang bago mm, magkatapusan no ng mm, September. mm. Okay. Eh, kung sa September 10 po eh hindi siya a-attend, gugulong pa rin po yung hearing. Yes, oo, kung hindi siya Mm, attend. So, Sino it's po ang our, haharap sabi sa ano naman niya? niya, di ba? Pinaubaya niya sa Kongreso yung Hmm? Sino po mangyayari ang sa haharap kanyang sa ano team. niya? Sa panig niya, sa kanya, Pwede kung naman wala siya. siguro harap yung kanyang mga USEC tsaka yung mga kanyang deputy, oh. spokesperson, mga Mm, deputy niya. So, mm, yun, pwede. mm, Ano pa may mga tanong dito? Yun na, inaitanong ko na, tanong ni Viola yun eh, yung pag-attend. mm. Ano pa yung mga tanong ng mga nasa Hindi, comment yung tungkol section? ito sa ano, doon sa darating na halalan. Ako nga Ngayon, pala. may Okay. yung mga ating Ayun. kandidato na, O nga pa ba, yung sa ano iba po bang natin sektor, sa ano? Magic 10, sa Oo, iba't ibang Makabayan Excited na sektor, Black. ba ano, kayo? ang ganda. Excited na ba kayo? Oo, Dahil Oh, iba yung ating iba yung ah gagawin ngayon ng makabayan instead na tayo ay na nakita naman talaga natin yung
yung nararapat na, no, it's about Mm. time na magkaroon ng sariling senatorial slate ang makabayan dahil ayaw na natin na para tayong isinasantabi o saling Mm. pusa. In the Mm. first place, ano ba yung pagpipilian ng taong bayan sa next na halalan Mm. between Marcos faction tsaka Duterte faction, Mm. yung mga Kadiliman tsaka sinasabi kasamaan. naman, yes, yung mga Pareho din sinasabi yun. yung mga sinasabi ng mga oposisyon, yung mga traditional opposition, hindi nga sila makabuo ng kanilang slate, di ba? Mm. Yung sinasabi na oposisyon. Pero tayo lang, makabayan lang yung may kakayanan talaga Mm. dahil sa lawak at lalim ng ating ano no ng ating mga kasapian, no, Mm. talaga makakabuo talaga tayo ng full slate, no, at Mm. intayin niyo may pang-11 tayo No? sa susunod na mga linggo na i-announce, no, talagang makakabuo tayo ng 11 from the for 12, no, Kaya well talaga. represented po ang bawat sektor, ano? Oo, Yes, meron na. Oo. lahat ng sektor ay represented, halos lahat, lalong-lalo na yung mga basic sectors ay represented. At syempre, ano pa ba yung pagpipilian ng taong bayan, no? Yung Mm. talagang matatag yung track record, Mm. yung consistent, no, independent na Mm. o ang tawag natin nga sa makabayan ay oposisyon ng taong Mm. bayan. So, Saka hindi yung tayo. talagang makakalapit sila. Yes, oo, Tama. posisyon ng taong bayan na binubuo ng iba't ibang mga sektor, no? So Mm. wala kasing pagpipilian ng taong bayan, no? Ano Mm. ba? Hindi pa ba sila nagsasawa sa Duterte Marcos faction? Mm. Mm. No, 'di ba? Dahil So si walang Roque na pagpipilian mismo ng taong nagsabi bayan. na kampo ng kadiliman at kampo ng kasamaan. Kaya nakabuti Oo, yung so ano eh. nakita naman natin, no, sa latest na mga survey, no, sa mga Mm. latest na mga survey, yung mga approval ratings ng Mm. Marcos at ng Duterte ay bumaba. Tapos Mm. nakikita natin merong 31% na Na undecided. undecided. Mm. Merong ilang porsyento na walang boto. Mm. Kaya ano pagpipilian nitong more than 31% na ito, no? Mm. So kaya pinipresenta namin yung sarili ang makabayan na mag-field ng mga leader na subok naman na yung kanilang Mm. mga track record. Tsaka isa lang po yan kung ang taong bayan ay sawang-sawa na sa mga trapo, dito na sila sa politika ng pagbabago, no? Sa Mm-mm. Makabayan Black. Kumbaga, Mm. makakaasa sila na talagang walang corrupt, talagang yung panunungkulan, no? Makikita mo. Kasi sa tagal ng Makabayan sa Kongreso, way back 2011, 2001, no? Nung Yeah. una tayong sumabak, so more than Mm. 23 years. May isa Mm. man sa atin walang nakasuhan ng graft and corruption. So, at lagi pa nga walang pondo nung mga panahon ni Gloria, halos wala tayong pondo ng binibigay ang Mm. administrasyon, pero andyan pa rin. So, makikita talaga ng taong bayan yung dedikasyon ng makabayan ng mga progresibong grupo kung paano yung tunay na paglilingkod. No, hindi Yeah. katulad sa mga politika, sa mga trapo na talagang yun, kaya sila na mismo nag-explain kung ano yung sinisigaw nating bureaucrat capitalism. Sila yung nagsasabi na ganito yung sistema. So, andito tayo, kumbaga, pinapakita natin, ito yung malinaw na alternatibo sa bulok na sistema ng mga trapo. Andito yung makabayan. Yes. Oo. Tama ka, Egay. At ito, nagpipresenta kami, sabi na nga namin, magtatrabaho, no? Hindi talaga magpapayaman sa Mm. pwesto at syempre alternatibo sa mga political dynasty, no? Na talagang namamayani sa politika dito sa ating bayan. Kaya nakabuti yung ano eh, yung panonood ng ano eh, public Senate hearing. Dahil ang tao, lalo't kung Tagalog ang usapan, mas naiintindihan nila yung takbo ng ano ng mga pag-uusap at diskusyon sa mga issues. At Yes. nakikilala nila yung mga politiko na pulpol, yung hindi makapagpaliwanag, hindi Oo. makapagbigay man lang ng magandang diskusyon sa mga katanungan sa kanila. Ay meron lang isang question dito sa Facebook. Doon daw sa budget hearings, ang DepEd lang daw po ba ang agency na
may disallowance from COA. Oo. So, syempre, yung OBP, yung DepEd, parang sa ngayon, yan pa lang yung nakita natin na may mga disallowance. Kasi December 31, yung makikita pa natin na paglalabas ng COA ng kanilang report. 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 Doon sa 2023, parang yan pa lang, Mercy, yung nakita natin Mhm. na merong COA report. Ayan, tanong po kasi ni Chris Marie yun. Okay. Okay. Wala nang mga tanong dito, kundi mga pagpapahayag na lang itong natin. Okay. So, tulad Meron ng pa ba? dati, bitin Siguro ng sa oras, next pero ang guesting dami ni Ma'am, nating natutunan. kay sa next guesting ni Ma'am, marami pa tayong mga maiipon na issue at Oo. talagang direkta niyang sasagutin ito. Okay, so ma'am, ano po yung ano niyo sa ating mga kababayan? Well, thank you sa pagkakataon, no, sa ating mga kababayan na nandiyan sa Europa, no? At kami po ay natutuwa sa bahagi ng Makabayan dahil nagiging mas aware ang ating mga kababayan sa ibayong dagat kaugnay doon sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Gayon din yung ating mga kababayan na narito sa Pilipinas. So, magpatuloy lang po tayo, no? Dapat na makikialam po tayo bilang mga mamamayan, no? Lalong-lalo na doon sa budget, sa pagpapatakbo ng pamahalaan dahil alam niyo po, kayo po yung 'di ba? May mga accountability yung mga yung mga taong gobyerno na mga nailuklok. Kaya kung hindi ito tumutupad doon sa kanilang tungkulin at mandato, may karapatan po tayong singilin sila katulad ng ginagawa natin doon sa paggasta ng pondo ng mga mamamayan at manatili po tayong mulat sa mga isyung pangbayan kung pwede makilahok sa mga sama-samang pagkilos na para mai-demand natin yung gusto natin sa ating pamahalaan. At siyempre, pasalamat din tayo sa mga kababayan natin, lalong-lalong na po yung mga OFW, mga migrante na tumutulong din no, na gumulong ng ating ekonomiya. So, kailangan bigyan din sana dapat no ng pagpapahalaga ng ng ating gobyerno, hindi lang sa mga salita. So, hanggang sa muli, mag-guest pa ulit ako dito na Tiyak po. Opo, sigurado excited din po ako yun. sa mga susunod na pag-guest dito dahil syempre nabibigyan natin ng update yung ating mga kababayan sa ibayong dagat. So, Opo. magandang araw muli sa ating lahat. Sa Okay, inyo din po, maraming maraming salamat po, Congresswoman Franz Castro. salamat. Okay, so talagang bitin na naman tayo updates. Ang dami nating Pwede nga lang hanggang dapat. hanggang 11 Kaya mo Pwede. magpahinga si Ma'am Oh, para si may laban pa Ma. siya sa mga susunod na hearing. So, halos na itanong lang natin. Pero marami pa rin tayong Marami pa, pwedeng oo. itanong. Saka Anyway, kasalukuyan kasing may nangyayari pa. May mga mm, hearing pa. Iintayin pa natin yung mga resulta ng hearing na ito. Kung mm, magkakaroon nga ba ng di ba sabi yung Senate hearing para sa ano yung tawag doon sinasabi nila? Yung hearing para magkaroon ng batas. Dagdag na mm, batas o pagbabago sa batas. mm. Okay. Nakakaano, no? Okay. Dami. Sana nga, tsaka yung sa tungkol sa mga desaparecidos, no? Yun ang mabigyan Mm. ng tingin ko naman bibigyan ng din ni Kong Franz yan yung Kaya nga. kasi talagang walang ngipin yung batas natin. Oo. Kumbaga, una-una sa implementation dahil sila rin yung Mm. mag-implement. Kung sino yung gumagawa ng kabalustugan, sila rin yung mag-implement. So, how can you expect na sila mag-implement nila? Sila yung di ba? Sila Kaya yung yung social gumagawa. media talagang gamitin natin to the max. Tama. Kasi yun, ginagamit din nila. So, tapatan natin Correct, kung correct. paano. Okay. So, kung Edu, Panawagan ba? Ano ba? panawagan. Okay. Ano lang to, update lang to doon sa kaso ng pagkawala ng anak ko, si Basuteso Mm, sa Dexter Kapuyan. Bale, nakapagsumiti na po kami ng petition for writ of habeas data at writ of amparo sa Korte Suprema. mm, Kaya mag-iintay na lang po tayo ng resulta kung kailan magkakaroon uli ng pagdinig. mm, At wag niyo pong
ay suportahan niyo po yung yung pelikulang Alipato at Muog. Muog. Ito po ay isang pelikula. Ano siya ngayon? Rated R16 na siya. Na-lift na yung X-rating yung ng NTRCB. Kaya nga inulan ng inulan ng protesta yung X saka yung laban, mananatiling X-rated yun. Kasi nga, kumbaga parang walang pinagkaiba si Marcos Jr. sa panahon ng tatay niya ni Marcos. Naalala mo yung censorship ng araw, sino ba yun? Si Katigbak ba yun? Yung sa censorship doon. Katigbak. Yun basta mahigpit no sa NTRCB. Ito naman, susko. Ano ba yung pelikula na to? Katotohanan yung inililitaw nito. Pero at saka talagang nangyari at saka talagang merong talagang kasong pinagdaanan at alam na kung sino yung gumawa. Pero eto, hanggang ngayon inaano pa rin patuloy pa rin na sinesensor. So ayun po, maipapalabas na po ang Alipato at Muog sa mga sinihan for public viewing, pero R16 po ito. Pero okay na rin. Sana makabot dito sa Europe, sa atin dito sa Italy. Sinabi ko kay Direct JL na sana magkaroon ng paraan na makarating dito sa Europa. Dahil hindi lang dito sa Italy kasi humihiling pati yung mga nasa iba, migrante, Canada, migrante, Germany, lahat ng mga kasamahan natin gusto rin nila makapanood. Ayun. Okay. Tapos, ala bang iba pang panawagan? Ano man ngayon, September? Yun sino lang. Mga birthday ngayon? Sino pa? Hindi ang ating dakilang pare. Oo nga pala, si Father Aris. Happy birthday. Magpakanton ka naman. Happy birthday po, Father. Wala siya ngayon dito sa Italy. Nasa Kap Edo, nabanggit na kanina ni Congressman. Yun ang una-una. Yun yung una. Kaya hindi na natin ulit ng bandang gitna. Okay po, sa lahat po ng mga nagdaos ng kaarawan, ang kapatid ko nung September 4, si Dindo, si Architect Dindo. Happy birthday to. Sa September 8, yung pamangking kong si Jed. Ayun lang po at lagi po nating subaybayan ng ugnayan sa Himpapawid ng Radyo Roma tuwing Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi at alas 3 hanggang alas 4 ng umaga sa Pilipinas. Pagkain ng buhay. Okay. Mula sa banal na aklat ni San Tesalonica, Kapitulo 3, versikulo 11. Sapagkat aming nababalitaan ng ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakailam sa mga bagay ng iba. Okay, at sa pamamagitan po ng awitin na yan, kami po'y pansamantala nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyo hanggang sa susunod na Huwebes. Ito po inyong lingkod, Egay Bonson, na nagsasabing dito katotohanan ng pinapanigan at dito interes ng bayan ang pinoproteksyonan, hindi ang interes ng ilan. Ito po si Ditz Centeno de Jesus. Hanggang sa muli po, sana po inyong patuloy na subaybayan ng ugnayan sa Himpapawid. Maraming salamat po. Oo nga pala, si Father Albert nga pala. Happy birthday, belated happy birthday. Din, dalawang pari nga pala natin na nag-birthday. Nung August 31 yata si Father Albert, Nakapalik na ba siya? Hindi pa yata. Nasa Pilipinas pa sila ni Kedeng, ni See you po, Father. Pagpapalik sa happy birthday sa inyong dalawa. Ang ugnayan sa Himpapawid ay inihandog ng umangat ang ugnayan ng manggagawang migrante tungo sa pag-unlad. Ang daloy ng oras ay di mapating, ang wakas
Oras ng awitan, palapit ng palapit. Kailan lang nagtagpo, ngayon'y maghihiwalay. Pinag-ugnay tayo ng mga awit ng buhay. Babaunin ko ang iyong mga ngiti at ang mga kwento ng puso't maghihimagsik. At kung hindi man tayo muling magkita, awitin natin ang awit ng paglaya. Hanggang sa muli, mahal kong kasama. Hanggang sa muli, sa pakikibaka. Ang mga hakbang natin ay magkaugnay, at wala tayong ibang hangad kundi tagumpay. Malilimot ang mga araw na ito. Isang kabanata sa buhay, mga sandaling makulay ang mabuhay